Mel, sa mga Mel. kanya parang magdidiba. Bawat tapakan ng mga bakyan, kung pagmamasdan ay nakatutuwa. Ang hindi nila hindi nawawala, tunay na hinahangaan ng mata. Sayaw nitong ating inabansa. Dahil sa ikaw, mutyang maralungan, walang siganda sa dagat sila. Mahal na niyas ang puso mo hirap, ang pag-ibig mo'y kay hirap ang Kung hindi nais ay matitig sa mga pagsuyuyaan. Panunod tugay na nagpasimula at nagsayaw na ang mga mutya sa mga kanya parang magigiba. Ang bawat tapakan ng mga bakya, kung pagmamasdan ay nakatutuwa. Ang hindi nila hindi nawawala, tunay na hinahangaan ng mata. Sayaw nito ating nilang bansa. Noong World War II, may isang espiyang naging susi sa tagumpay ng mga Amerikano sa Maynila. Ang kanyang pangalan, Josefina Guerrero, ang tinaguriang Leper Spy. Ako ay isang Pilipinang socialite sa Maynila bago pa magsimula ang ikalawang digmaang pandaigdig. Masaya at komportable ang pamumuhay. Ikinasal sa isang doktor, nagkaroon ng anak na babae. Ngunit bago pa lamang simula ng mga Hapones sa mga pagsabog sa Maynila, ay nauna nang sumabog ang aking dibdib. Nang malaman kong tinamaan ako ng isang sakit na sa panahong iyon ay dinuring na isang habang buhay na sentensya. Isang nakamamatay na sakit na noong mga panahong iyon ay walang lunas at itatapon ka na lamang sa lugar kasama ang mga kapwa kaya dongin hanggang sa mamatay. Ngunit ito ang sandata ko upang sumayaw sa bala ng mga Hapones. Mel, Mel. Next. 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 Next na, next na, next. Yun, narration yun eh. Okay, din tayo. Kung pag-uusap ay pag-ibig, ang aking sadyang hahanapin ay isang lalaking mag-isip na may pusong di magtataksil. Makamit ko lamang ang langit, hahamakin ko ang hilahil dahil sa ako'y karinyosa sa pag-iliw. Ang buhay laging mamamanglaw kung di makakamtan ang pagsintang tunay kailan paman ay hirap bigyan ng pag-asa ang tanging pagsinta ng pusong may dusa. Ay hirap bigyan ng pag-asa ang tanging pagsinta ng pusong may dusa. Sisikapin ko sa pag-ibig na maging isang karinyosa nang matupad ang panaginip ng pusong sabik at may sigla. Tamuhin ko lang ang pangarap, titiisin ko ang ligali dahil sa ako'y karinyosa sa pag-ibig. Mapanganib. Sa kabila ng aking karamdaman, ay sumali ako sa Filipino Underground ng Maynila at naging instrumento sa pagsabotahe sa mga Hapones sa pamamagitan ng spy missions. Bakit pa ako matatakot sa kamatayan? Araw-araw ko namang nararamdaman yon. Kinatakutan nila na baka mahawa sila sa sakit ko. Kaya ito ang nagbigay daan sa akin na puntahan ang mga sinasakop na teritoryo ng mga Hapon nang hindi nila ako mahawakan o kung saan nilang nilalayuan.
ang mga mensahe mula sa ating mga kakamping Amerikano. Early 1945, ang pinakamahalagang misyon na ginampanan ko ay ang gumawa ng mapa ng kampo ng mga Hapon upang dalhin ito sa nagbalik na American forces sa Bulacan. Prutas! Gusto mo ba ng prutas? Ikaw. Ito ba ang kuta ng mga Hapon? Mukhang hapon ang isang ito. At ito din. Nasaan dito ang mga minefields? Prutas! Prutas kayo dyan! Kailangan ko nang dalhin ito sa mga Amerikano sa Kalumpit, Bulacan. Wala na sila rito. Maaaring lumipat na sila sa kabilang bayan. Kung kinakailangan na sumayaw ako sa bala ng mga Hapon, ay gagawin ko. Nangihina na ako sa paglalakad. May alam ka ba na bangka na maaari kong masakyan papunta sa susunod na bayan? Ikaw, tulungan niyo akong makahanap. Salamat. Captain Blair? Captain Blair of 37th Infantry Division. I am here to fulfill my mission. I'm Josefina Guerrero, a leper who walked the 40 kilometers route barefooted just to give you this map of Japanese minefields. At nang malaman niya ang hirap na dinanas ko, winika niya, "My God, I never dreamed that Filipino woman had such courage." Nailigtas ng isang babaeng ketongin ang daan-daang buhay ng mga Amerikano at lahat ng buhay ng internee sa Santo Tomas mula sa malagim na dilubyo at kamatayan. Pagkatapos ng digmaan, ay ginawaran ako ng Medal of Freedom. Ipinitisyon ng mga politiko sa US upang magpagamot sa Carville, Louisiana Leprosarium. Binigyan ng pinakamahusay na medical care sa buong mundo sa loob ng 10 taon. Naging laman ng telebisyon, mga pahayagan at sa radyo'y umalingaw-ngaw ang aking pangalan. Good day, Ma'am. Are you hiring? Is there any work that fit my qualification, Ma'am? Yes. I'm Josefina Guerrero. Yes, the woman with leprosy. But I am okay now. I was given excellent care at Carville, Louisiana Leprosarium for 10 years. Please, Ma'am. I need a job. Please. I am okay now.
job. Good day, sir. I'm Josephine. Sorry. Call me Joey. Joey Lamas. I have something valuable to own my Medal of Freedom from the U.S. government. I need something to get me started working as a clerk and volunteer usher at Kennedy Center for the Arts. Please, sir, I need the money. Take my medal. Take my medal, sir. Madaling kalimutan ng mga taong katulad ko. Ngunit magsilbi sana akong isang halimbawa para sa mga babae na tinatawag sa panahon na kailangan magpakita ng kabutihan at lakas ng loob na taglay ng isang Pilipina. Umaasa. The leper's spine. Next na tayo sa fade out na tayo. Next na ay... Sino susunod? Oh, next na tayo. Ay, fade out mo na yun. RD na tayo. Taong 1942, hudyat ng World War II, sinakop ng Imperial Japan ang pamahalaang Commonwealth ng Pilipinas hanggang 1945. Idineklara ni General Douglas MacArthur ang Maynila na Open City na sinang-ayunan ni Pangulong Manuel L. Quezon at dinala ni MacArthur ang labanan ng Amerika at Japan sa Bataan sa pagtatangkang iligtas ang buong Maynila. Kinailangan iwan ni MacArthur ang kanyang mga tauhan sa Corregidor noong gabi ng Marso 1942 upang ipanalo ang isa pang gerang noon ay umuusbong sa Australia. Sa kanyang pag-alis, iniwan ang pangakong, I shall return. Ang Bataan ang nagsakripisyo, lingid sa aming kaalaman, ang payapang bayang ito ang sasalo ng mga bala na dapat sana'y nakalaan sa iba. Sumugod ang mga sundalo ng Japan Imperial Army na pinangunahan ni General Masaharu Homa. Dala ang pangako sa Emperor ng Japan na sasakupin ang Bataan sa loob lamang ng 45 araw. Nahirapan si General Homa at nagkaroon ng pansamantalang katahimikan sa labanan na dapat sana'y tatagal lamang ng 45 araw. Next. May tumuhol sa pitik sa sangan ng isang tao'y at nahagip ng bato ang pakpak ng munting ibon. Dahil sa sakit, di namatay ang pang lumipat at ang nangyari ay nahulog, ngunit parang taong bumikas. Mamang kayupit, ang puso mo'y di na nahabag. Pag pumanaw ang buhay ko, may isang pitik na iiyak. Mamang kayupit, ang puso mo'y di na nahabag. Pag pumanaw ang buhay ko, may isang pitik na iiyak. Naghulog sila ng mga pulyero mula sa Himpapawid gamit ang mga eroplano ng Japan upang pahinain ang loob ng mga natitirang puwersa ng Amerikano at Pilipino.
sabi ni President Roosevelt sa radyo, a mile-long convoy of reinforcement is on the way. So keep on holding, Bataan. Keep on holding. Ngunit walang konvoy na dumating. Kulang na ang pagkain at gamot. Kumain sila ng mga iguana, ng mga ahas, ng mga kabayo, sigang na maya-maya at kamote. 50% casualties ng Philippine Army ay may malaria at naghihintay na lamang ng kamatayan. Sa kawalan ng pag-asa, isang pangalan ang umalingaw-ngaw sa gitna ng digmaan. Erlinda, maganda ba ang manicure ko? Ano masasabi mo sa buhok ko? Bagong kulot lang ito. Makikipag-fiesta kasi ako. Halika, sumama ka. Halika. Samahan mo ako. Tara. Sino kayo? May mga hapon. Sige na, tumakas ka na. Sino kayo? Ah! Sir, please. No! Ah! Ano yung lugar na ito? What is this place? Please, sir. Please let me go. Ah! Lumayo ka sa akin! Lumayo ka! Wag! Bitawan mo ako para makuha niyo na tulungan niyo ako! Kinulong kami sa huwad na paraiso. Ako'y mistulang isang ibon na sa apilitang inilayo sa pugad at pinalian ng pakpak. Natagpuan ng 44th Division ang katawan kong wala ng buhay. Bakas ang pang-aabusong sinapit sa punit-punit at dugo ang damit. Ang aking kwento ay nasa loob ng kanilang isipan at nagpasalin-salin ng kwento ng isang babaeng walang pagkakakilanlan. Maliban sa punit na panyong, nakaborda ang isang pangalan. At nagkaisa ang lahat ng Amerikano at Pilipinong sundalo sa isang bagong sigaw ng labanan. Remember, Erlinda! Pagbastan ninyo ang hapon na ito. Si General Masaharu Homa, nangako siya na sasakupin ang Bataan sa loob lamang ng 45 araw. Ngunit 72 araw, tumindig ang magigiting na sundalo ng Bataan na binalot ang puso ng kagitingan. 72 araw bago niya tuluyang mapasuko ang Bataan. April 1942. Sa 78,000 American and Filipino soldiers na natira sa labanan, 65,000 sa kanila ang sapilitan mong pinamarcha sa karumal-dumal na death march. May mga namatay dahil sa labis na pagkagutom, uhaw at pagod. Binaril o pinugutan mo ng ulo ang mga nagprotesta sa gitna ng marcha o ang mga sundalong nadapa dahil sa panghihina. 6,000 American soldiers at 25,000 Filipino Army Division ang nasawi sa pagtatapos ng death march. Habang ang 45,000 prisoners of war ay ginutom, binugbog
at kalaunan ay pinilit maging alipin sa impyernong kung tawagin ay Camp O'Donnell sa Thailand. Ako'y mistulang isang tingin na naligaw sa gitna nitong mapamuksang bagyo. Maaaring hindi ko na nasilayan ang minimithing kalayaan, ngunit alam kong lumaban ng mataan at isasalaysay ninyong mga nabuhay na sa gitna ng labanan, minsan ang pangalan ko'y naging kasing kahulugan ng kalayaan. Remember, Erlinda. Remember, Erlinda. Isigaw nyo. Remember, Erlinda! Remember, Erlinda! Remember, Erlinda! Remember, Erlinda! Up music. Remember, Erlinda! Ito na tayo, Fred. Ito na ako. Agad. Paano kaya kung sumali ang isang kaprityosang beauty queen sa hukbo ng mga gerilya? Paano yainggisan na Kinggera? Ako Yamu Irimedios Gomez at yung makisali kay Mexico, Pampanga. Oo, isa akong beauty queen at nag-uumpisa pa lamang mangarap bilang high school senior. Mahilig akong manahi kaya't nagkaroon ng embroidery shop. Ngunit nagbago ang buhay ko nang dumating ang mga Hapon. Kaya't ang aking ama na nooy naging mayor ng Mexico, Pampanga ay naging aktibo sa kilusan at dahil nooy tinorture at pinaslang siya sa harap ng buong bayan. Hindi kami pinayagan sa ng aming mga kamag-anakan na puntahan ng kanyang bangkay na nagdulot sa akin ng labis-labis na hinagpis. So much that it prompted this very vain, very docile young woman to join the hukbong bayan laban sa Hapon, or popularly known as Hukbalahap, ang pinakamalaking guerrilla movement sa Central Luzon. Ang pagsali ko sa hook ay naging kontrobersyal at pinagpiestahan ng mga media ang aking kwento. I was one of those women who rose to fame as tactical commander. Ang unang mission ko ay ang manggamot ng mga sugatang Hukbalahap. Mel. Next. 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 Yan. May isang dalaga akong nakilala. Sa kanyang ganda ako ay nahalina. Nang ako ay magtapat, ay bigla pang nagtawa. Kung warin ko siya'y babaeng kapritsyosa. Kapritsyosa, kung ika'y tumatawa, ang katulad mo'y mabangong sampagita. May pangakit ka na bumabalisa, sa madlang sa'yo ay sumasamba. Bakit nga ba kung wala ikaw hirang, ay para na rin nawala yaring buhay. Nais din kita pihikan ka man, puso ko iyo kaprityosang paraluman. Wala namang issue sa akin kung gawin nilang Florence Nightingale ang ganda ko. Subalit ang dahilan ng pagsabi ko sa Hukbalahap ay ipaghiganti ang aking ama. Hindi ba din sa kaso mangyayamang hasyendero kakampi ng mga Hapon? Nasaan ang mga kasama mong traidor sa bayan? Hindi sa kaso makapili. Kayang mga walang ginawa, kundi pagtawanan ng sinapit ng aking ama.
Commander, kailangan natin umalis dito sa bundok karayat. May utos si Commander Eusebio Aquino na umatras na lamang ang natitira pa nating 200 pang mga tauhan sa buong Squadron 3B. Susugod ang mga Hapones. Masyado silang madami. Pupatras pa ka mo? Kung makautos naman to si Eusebio, akala mo ganun na lang? Parang mga asip halong ito. Hawakan mo to. At maglalagay muna ako ng warpaint. Para kung sakali tamaan ng bala. Eh di, ready na. Higda na lang. Napakaduwag naman ng mga lalaking commander ninyo. Hindi natin kailangan ng reinforcement ng Philippine Constabulary. Hindi ba't kahapon lang nagdidililyo ko dahil sa tama ng bala? Pero hindi ko to ininda. Dahil hindi nakakasaya na sa sukat ng tapang. Ikaw! Tumayo ka dyan! Pati ikaw! Kasama ka! Lahat ng mga tunay na lalaki! Punta sa harapan! Roberto! Maghilala mo sila! Dali nyo, hindi ako kayo. Tigas! Hindi! Ayaw ko nang lalamya-lamya! Mananatili tayo. Wala nga atras! Lalaban tayo! Lalaban tayo! Lalaban tayo! Lalaban! Sabihin mo lalaban tayo! Lalaban tayo! Lalaban tayo! Sigaw mo! Lalaban tayo! Tayo! Lalaban! Laban! May laban na. O ayan, magpabako kayo. Dahil ang dami ko na sisagap natin na sa gabi na notorious ang mga humpalahat na mabaho at hindi naliligo. Aba, medyo totoo nga ang chismis. Pagkatapos ng laban, magpabako kayo ha. Ayoko na may mabaho sa squadron ko. Doon! Malikot magsipabaho kayo! Dali! Bilis! Baka hindi pa tapos ang laban. Mamatay na ako sa mga amoy ninyo. Hindi ko naisip na pakikipagsayo ko pala sa mga bala ang magdudulot sa akin ng evolution. Mula sa pagiging banidosa, ang katauhan ko'y mas lalong lumalim. Higit na nagkaroon ng saysay ang aking buhay. Lipstick ang hawak sa kanan. At sa kaliwa ay pulbura naman. So my message, to each and every woman worth struggling the work called life, never lose your femininity. Ako, si Remedios Gomez, ang lumaban para sa peace and freedom of our country. And I, thank you. Mabuhay akong palahap! Mabuhay! Mabuhay ako! Buhay! Mabuhay! Mabuhay ako! Buhay! Mabuhay akong palahap! Mabuhay! Walang sinabi ang katungyan sa aking pinagdaanan. Bago tayo maipit sa digmaan ng Amerika at Japan, Pilipinas at Amerika muna ang naglaban. Lumaya man tayo mula sa mga Kastilay, sasakupin na naman kami ng panibagong dayuhan. 11 ng Agosto, 19 23 taong gulang ako nang dumating ang mga sundalong Amerikano sa Balangiga upang mapanatili raw ang kaayusan sa aming lugar. At sa kabila ng aming agam-agam, sinalubong namin sila ng pakikipagkaibigan. Tumira ang mga Amerikanong opisyal sa kumbento, habang sa harap ng aming bahay sa may plaza naman, itinayo ang barracks ng mga sundalo. Ngunit sa paglipas ng ilang linggo, nag-umpisa na ang paghihirap.
Pinilit kaming magtrabaho at naging sunod-sunuran. Ipinaputol ang mga pulong namumunga ng prutas at mga halaman sa bayan. Kinuhang aming mga sundang, sinunog ang mga aning bigas, puwersahang ikinulong ang mga 80 kalalakihan sa aming bayan. Okay, next. Go, 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 go. Up. Up. Waray-waray, hindi tatakas. Waray-waray, hanang matodas. Waray-waray, bahala bukas. Waray-waray, manigas. Ligas sa akin para naman kaming palaging mapagbigay. Ngunit iba ang waray-waray, walang sinat kaninuman. Walang babaeng waray-waray ay siga-siga kahit saan. Karahina ay lumalaban pag hinamon ng away. Waray-waray yan di tatakas. Waray-waray handa ng matodas. Waray-waray mahana na bukas. Waray-waray manigas. Likas sa atin para naman kaming palaging mapagbigay. Ngunit iba ang waray-waray, walang sintat kaninuman. Walang mamaling waray-waray, asiga-siga kahit saan. Kabahina ay lumalaban pag hinamon ng away. Waray-waray sa diyan di tatagas. Waray-waray hanggang ng matodas. Waray-waray bahala na bukas. Waray-waray paligas. Ako si Kasyana Nacionales, isang kantor sa simbahan o kung tawagin sa aming mamaratang. Kilala sa aming bayan na tagapangulo ng dasal. Ako rin na naglilikom at nagkakaalam ng mga donasyon sa simbahan. Ipasa mo, maglagay ng donasyon para sa kapal. Hawakan mo. Naging malapit ang loob sa akin ng isang sundalo. Good morning. You must be Private Frank Petron. Up. Up. Makisi. Music. Matangkal. Matawis kumumiti. Nakakabighani ang kanang mga piling. Malaki. Malaki ang kanang mga pena. Siya, mahaba. Mahaba ang buhay niya. Ngunit isa siya sa mga kaaway. Gusto na ang pag-iinsulto. Itigil na ang pagigipit. Ang waray na ito'y pagod na sa pagtitingpin. O aming kamahal na Diyos, tabi ako ihinikinatman. Talwasang atong mga tao. Kailangan gamitin ang pagiging alagad ng simbahan. Kailangan mahanap po si Abaloriano Abalador, ang aming tagapamuno. Nakita mo ba si Abanador? Ikaw, nakita mo ba si Abanador? Halika, sumama ka sa akin. Hanapin natin si Abanador. Nasaan si Abanador? Abanador! Ikaw yun! Halika! Sumama ka sa akin! Dalihan mo! May importante ako sasabihin sa inyo. Makinig kayo mabuti. Punong ng mga kalalakihan sa pamamagitan ng padasal sa mga tahanan at ang ibang mga sandata ipupusit ko sa mga nakatulong. At ang iba pang mga kutsilyo ay babalutin ko ng parang suman. Marunong ka magnobena?
Ikaw, marunong ka magnobena? Mga kalalakihan nga naman. Sige, ako na ang mamumuno sa dasal. Ako ang magpapaiwan. Abanado, pagsapit ng umaga, aatakihin mo ang sundalong nakabantay. At itataas mo ang hawak mong batuta. At ikaw naman, hinaanggutyak mo para patunugin ang kampana ng balanggiga. Naiintindihan nyo? Naiintindihan mo? Sige, ulitin mo. Mali. Pagsapit ng umaga ay aatakihin mo ang bantay na sundalong Amerikano at ikaw naman, patutulugin mo ang kampana ng balanggiga. Sa 27 ng Disyembre, sa bisperas Ito lang baka ng piyesta, lalasingin niyo lahat ng mga sundalong Amerikano habang ako ipupuslit ko ang mga ibang kalalakihan papasok ng simbahan. Lahat ng mga kalalakihan ay pagsuotin ng damit ng babae. Ikubli ang mga muka gamit ang belo para makapasok kayo sa simbahan ng hindi pinagdududahan. At ako naman, ang 17 bolo ay itatago ko sa ilalim ng aking sayang. Naintindihan nyo? Tama. Tama ang hinahanap. Sige. Balitaan nyo ang ating mga kasamahan sa aking tanong. Dalian nyo. Sige na. Ngunit paano si Frank na to? Frank Petron. The procession is about to start tonight. You can come to our house and celebrate with us. And you can stay with my family until we're sober. And you can go back to your barracks the next day. Okay? Noon ngayon, nabago ang aking pangalan. Hindi na bilang Kasyana, bilang Heronima ng Katipunan. Naisa katuparan ng aking mga plano. Pinakawala ng aking kapatid na si Guno at ang mga nakakulong. At kaming nasa loob ng simbahan ay lumusog. At ako ay nakipaglaban na rosaryo lamang ang tangan. 48 sa 74 na Amerikano ang namatay sa madugong engkwentro. Habang ang iba sa kanila'y nagsitakas, binalikan kami ng mga kalaban. Inaslang ang mga kalalakihang edad 10 pataas. Ang mga padaghoy ay tinawag nilang howling wilderness. Libo-libong mga Pilipino ang namatay. Kinuha nila ang kampana ng balanggiga, simbolo ng kanilang tagumpay. Nailigtas ko ang ating bayan, pati na ang mahal kong si Betron. Ang laban sa balanggiga ang nagsubok sa aking katauhan. Sumayaw sa mga bala na Diyos lamang ang sandigan. Ginamit ang isip sa gitna ng digmaan. Sinamahan ng puso kung kinakailangan. next song. Next. Up. Sampagitan ng aming bayan, bulaklak na bango ng buhay, simputi ng sumpang dalisan ng pagsintang hinamon.
dakilang puso sa pagluha. Umanaw ang paraluma, ngunit sa libingan nakita'y halaman. Bulaklak ay puti, may kanta ng buhay. Sumpa kita ang bahay, bulog sa bawat nagdaraan. Buhat noon, tinangan lang sang pagitan, ang halamang puso, luha ng dalaga. Kaya ang pagsintan hanap ay pag-asa, laging nagkukwenta sa itig ng tanging sampagitan. Sarayan kong mahal ang sampagitan, sumpang walang hanggan. Ang pusong tunay na magmahal ay sampagitan di mapaparan. Next. Galaw, go, galaw, go, galaw. Ladies and gentlemen, meet the cast of Sayaw ng Mga Bala. Merlin Eusebio, the director of choreography. Joven Cozon, the director Joseph Rehoso. And Tony Adlawan, presenting our unsung heroines. Let us all welcome Romelyn Enriquez as Josefina Guerrero, the leper spy. Krista Jonah as Erlinda. Stephanie Espinilla as Commander Liwayway. And Kasiana Nacionales, ang Heronima ng Katipunan, Gina Villa. Ladies and gentlemen, the cast of Sayaw ng Mga Bala.